Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkwentuhan po natin itong sinasabi nila na inisnab daw ni BP Sara itong si Bongbong Marcos sa isang event sa Cebu kung saan si Bongbong Marcos ang naging pangunahing pandangal ng palarong pambansa. So, dapat dalawa silang pupunta ron. So, dalawa silang in-invite pero si BP Sara no show. Hindi siya pumunta. So, si BBBM lang. So, ngayon din, maraming nagkakaroon na spekulasyon ngayon na talagang umiiwas na si BP Sara na makasama itong si Bongbong Marcos dahil simpleng event lang naman tong pupuntahan niya. So siyempre, kumbaga parang umiwas na si BP Sara na maging parte ng gabinete. Although hindi na siya required na kumbaga hindi na siya mandatory na kailangan pumunta diyan kasi nga hindi na siya under ngayon ni BBM dahil nga umalis na siya sa gabinete. So, paano ba natin nasabi o paano nila nasabi na umiwas itong si BP Sara sa na umaten kasama si Bongbong Marcos dito sa Palarong Pambansa. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Opisyal lang binuksan ngayong araw sa Cebu ang Palarong Pambansa 2024 sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatakda ring dumalo ang Vice-Presidente ayon sa City Hall pero bumisita na lamang siya sa isang ospital sa Cebu. Nakatutok live si Nico Serrero ng GMA Regional TV. Oh, di ba? Imbis na na pumunta si BP Sara, pumunta na lang siya sa isang ospital sa Cebu para alam mo yun, para makaiwas kay Bongbong Marcos, which is para po sa akin tama lang kasi hindi naman kumbaga hindi naman siya require na kailangan pumunta diyan kasi nga andyan naman na yung Pangulo, hindi naman siya parte na ng gabinete, so wala nang reason na kailangan pa niyang sundin o kailangan niya pang umattend kung nasaan si Pangulong Bongbong Marcos. Nico. Yes, Emil, matapos nga ang 30 taon ay muling nag-host ang Cebu City sa Palarong Pambansa. Mula sa Osmeña Boulevard, pumarada ang mga kalahok sa pinakamalaking sporting event sa Pilipinas, ang Palarong Pambansa. Kanya-kanyang gimmick ang bawat rehiyon habang pumapasok sa Cebu City Sports Center kung saan idinaos ang opening ceremonies. Isang linggo namang tatagal ang palaro na lalahukan ng aabot sa 18,000 atleta. Pinuri sila ni Pangulong Bongbong Marcos na siyang formal na nagbukas ng taunang National Sporting Competition. Narito ang pahayag ng Pangulo. I congratulate you all in advance. You are already champions, all of you that are here. Your hard work and determination have made you true champions in the hearts and minds of your family, of your schools, your communities, regardless of whatever the outcomes will be during this Palaro. Bago ang kaniyang inspirational message sa mga student athletes, sinabi ng Pangulo na bunsod ng pinsala na dala ng malakas na ulan kahapon, inatasan na niya na mag-abot ng tulong ang mga ahensya ng pamahalaan. Taliwas naman sa unang ipinaalam ng Cebu City LGU, hindi dumating si DepEd outgoing Secretary at Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng Palarong Pambansa. Sa post sa social media, sinabi ni Duterte na binisita naman niya sa Cebu City Medical Center ang mga atleta, trainer at coach na hindi... So yun. So hindi lang basta-basta inisnab ni BP Sara si Bongbong Marcos. So may reason naman pala siya bakit hindi siya umattend. So para sa kanya, mas importante rin na puntahan yung mga atletang nasa injured list. Ito yung mga nasaktan during siguro ng practice or yun nga nagkaroon ng kumbaga hindi maganda yung mga pakiramdam nila. So maganda rin yung ginawa ni BP Sara na kumbaga kinamusta niya rin para at least naman itong mga atleta natin na nasa ospital maramdaman din nila na may gobyernong
nag-aalala para sa kanila. Kasi kung tatambay lang si BP Sara doon sa palarong pambansa sa opening na yon, ando naman yung Pangulo, wala naman siyang gagawin doon. So, mas maganda na yung ginawa niya na ito, pinuntahan niya yung mga atleta ng palarong pambansa. At least, 'di ba, nakaka-boost pa rin ng moral na even though nandiyan sila sa ospital, binibigyan sila ng importansya ng pangalawang pangulo natin. So mataas na na posisyon sa gobyerno. So hindi sila pinababayaan. Pagkos yun nga, parang nakakagaan din ng pakiramdam nila na binibigyan sila ng importansya ni BP Sara. Kesa naman na andun siya na makikinig lang naman kay Bongbong Marcos. Parang mangyayari, plastikan na lang mangyayari diyan eh. Kasi nga kahit nasabihin mong maayos siyang nagpaalam kay BBM nung nag-file siya ng resignation sa DepEd, andun pa rin yung yung awkward na magsama silang dalawa. Kasi andyan na yung mga bulong-bulungan, 'di ba? Kaya nga nag-resign si BP Sara dahil ayaw ni First Lady Lisa Marcos, batshot na siya. Tsaka yung mga bumubulong-bulong kay Bongbong Marcos na dapat sibakin na nga daw to si BP Sara dahil sa pagkatake raw ng tatay ni BP Sara, si former President Rodrigo Roa Duterte. So parang ang daming kumbaga masyado ng lumalaki na yung lamat. So lumalaki na yung bitak ng kanilang samahan. So much better na lang yung ginawa ni BP Sara nga na mag-resign siya. Although siyempre iba pa rin naman yung iba pa rin yung pakiramdam na yung isang tao mo nag-resign dahil sa mga hindi magagandang naririnig, naririnig. So mas maganda na yung ginawa ni BP Sara na hindi na lang siya umattend. So, bagkos, yung oras niya is ginamit niya para, kumbaga, itong mga nasa hospital na mga atleta natin, kumbaga, gumaan, bumilis yung recovery nila para at least makahabol sila dyan sa palarong pambansa na yan. So, tingnan natin sa mga, kung ano yung magiging reaksyon ngayon ng mga kritiko ng mga Duterte kung paano nila to gagawa ng kwento. Siyempre, bibigyan nila to ng hindi magandang pananaw tungkol dito sa hindi pagpunta ni BP Sara sa opening ng palarong pambansa. Siyempre, hindi maiiwasan yan. Lagi naman nakadikit yan eh. So, yan yung aabangan natin. So, andyan na yung paparating na zona. So, tingnan din natin kung itong si BP Sara attend. So, hanggang dito lang po muna itong video ito. So, maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. God bless. So,